Tahimik ang gabi. Nasa kwarto ako, nagbabasa ng libro, nang may marinig akong mahina, paulit-ulit nakatok sa bintana. Walang hangin, walang ulan. Pinilit kong balewalain, iniisip na baka pusa lang o hangin na kumakatok sa mga dahon. Ngunit mas lumalakas ang katok, parang may nagmamadali, may gustong pumasok. Dahan-dahan akong lumapit, pinipigil ang kaba na unti-unting sumisiklab sa dibdib. Sinilip ko ang labas, ngunit wala namang tao. Sa gilid ng salamin, may anino akong nakita. Isang hugis ng mukha, maputla, walang emosyon, nakatitig diretso sa akin. Napaurong ako, ngunit parang may humawak sa akin, hindi ako makaalis. Hindi ito ordinaryong mukha. Madilim ang mga mata, parang sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Kumurap ako, at bigla itong nawala. Napalunok ako ng laway, pilit kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lang iyon, isang laro ng ilaw at anino. Pero muling kumatok, mas malakas, mas mabilis, parang galit na galit. Nang silipin ko ulit, sarili ko na ang mukha ang nakadikit sa salamin. Ngunit hindi ako gumagalaw, parang isang imahe na nakapako sa bintana. Sa likod ng aking refleksyon, may mga kamay na humihila sa akin papasok, malamig, mahigpit. Hindi ko maramdaman ang hangin pero ramdam ko ang lamig ng mga ito. Hindi ako makasigaw, parang naipit sa isang bangungot na hindi ko kayang gisingin. Sa huling saglit, napagtanto kong ang bintana, minsan lang dapat buksan, at hindi na muling isasara, dahil kapag nagawa mo iyon, hindi ka na muling makakabalik sa dati mong katauhan.